Ang Diyos umaaliw sa mabababang loob. Kung natuto tayong magpakumbaba, kahit sa gitna ng maraming kalungkutan, ay mayroon kang mararamdaman na kaaliwan, sapagkat mayroong Espiritu Santong nang aaliw, at higit sa lahat, mayroong Diyos na umaaliw sa mabababang loob. Kaya nga, gagawin natin ang mga bagay na may kababaan ng pag-iisip. At ang sabi ni San Pablo sa 6:6 ng unang Timoteo, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Kung ang paglilingkod mo, ang paggawa mo ng kabanalan ay may kasiyahan, malaki ang wika ang kapakinabangan. Paano po mangyayari iyon? Sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika, kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Kailangan talaga yung mga itinuro ay ating maingatan. Maingatan saan? Sa pusong timtiman at mabuti o sa mabuting lupa. Pag naiingatan natin yon, ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Ang Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo, kasama ngayon ang Espiritu Santo, ang aaliw. Kompleto po. Kasi ang Panginoong Hesukristo at ang Diyos Ama ang nagbibigay ng walang hanggang kaaliwan sa pamamagitan ng biyaya. Kanino po ba ibinibigay ang biyaya? Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ngayon, pagka nag-iingat ka na ng salita, tiyak magiging maligaya ka. Ang sabi po sa Kawikaan, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Nakikita natin ngayon ang kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. At dahil doon, rest assured po mga kapatid, magiging isang bayan tayo na masaya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya alam na natin ngayon kapag sinabing, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Paano natin ngayon matitiyak na mayroon tayong kaaliwan na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama? Uulitin lang po natin ang nasa 15 hanggang 16. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Una po pala, dapat kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Kung tayo'y nagpapakatibay na, pinanghahawakan natin yung aral na sa atin ay itinuro, ang sabi, ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya, na yun naman ay ibinibigay sa mga mapagpakumbaba. Ano po ang manifestasyon? Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Binabasa lamang ito sa atin ni Kuya. Subalit sa awa ng Diyos ay napakaliwanag ng mga bagay na ito at ang kahayagan nito sa ating magkakapatid. Kaya po, ang sabi ng binasa natin sa Filipos 2:1, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, ang kaaliwan, nasa umiibig iyon. Gusto mo maglingkod na may kasayahan? Kapag umiibig ka, makapaglilingkod ka na may kasayahan. Bakit po? Ang sabi po ng Biblia, ang pag-ibig ay mapagpahiluhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili,
hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Yun yung pag-ibig. Kaya nga, pag may pag-ibig ka, may nagawa ka doon sa iniibig mo, ang nararamdaman mo, masaya ka. Pero pagka walang pag-ibig, alam na dis kung ano ang nararamdaman nun. Kasi yung umiibig, ang gusto mo, lahat ng mabuti para sa iniibig mo. Kapag napakain mo o napagsilbihan mo ang iniibig mo, hindi pwedeng malungkot ka dahil napakain mo, napagsilbihan mo ang iniibig mo. Kaya pagka naglilingkod ka dahil sa pag-ibig, mararamdaman mo yung kagalakan. Ang mararamdaman mo habang nakapaglilingkod ka sa kapwa-tao, nakapaglilingkod ka sa kapatid, nararamdaman mo nagiging masaya ang kalooban mo dahil mayroon kang pag-ibig. Ngunit kung wala ang pag-ibig, yun ang sinasabi na, you will never be a better person, but you will be a bitter person. Hindi ka magiging better, kundi ikaw ay magiging bitter. Kaya maglingkod tayo na may kasayahan sa Panginoon. At ang isa pa na makapagpapasaya sa ating mga paglilingkod sa Diyos, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kung ikaw talaga ay may kasayahan sa paglilingkod sa Diyos, kahit sa pag-awit sa Diyos, nararamdaman mo, masaya kang umaawit sa Kanya. Pagbatayan mo lang yung damdamin ng tao. Pag inaawitan mo yung iniibig mo, there is a kind of feeling, happiness sa kalooban mo na nararamdaman mo. Ang sabi pa ni Kuya, lalo na pag ang pinag-uusapan natin ay yung pag-ibig natin sa Diyos. Yun po ay mararamdaman natin. Kaya dito makikita natin ang kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Kagaya ng nasusulat sa awit 72:6, siya'y babagsak na parang ulan sa tuyong damo, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Ang lupa ang dinidilig, pero ultimately, yung dinidilig mo na lupa, meron doon na nakatanim. Ano yung nakatanim? Sinasabi ng Biblia, salitang itinanim. Kaya yung salita na itinanim sa atin na ating iniingatan sa ating puso, ang sabi ni Santiago, ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya kaligtasan ang daladala sa atin na yung salita na itinanim, ang pandilig doon, salita din. Papaano madidilig? Didiligin yung lupa na pinagtamnan para yung salita na nakatanim ay lumago at magbunga sa atin. Para tayo ngayon ay maligtas. Kaya kailangan yon dahil yung salitang itinanim makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kailan makapagliligtas yung salitang itinanim sa atin? Kung yon ay magbunga. Paanong magbubunga? Kung yon ay madidilig. Kung yon ay mananatiling natutubigan. At para manatiling natutubigan, kailangan talaga ang lupa ay mababa. Ibig sabihin, related yan sa ating mga paglilingkod sa Diyos. At dapat nating laging alalahanin yan sa pamamagitan ng mga katwiran at salita ng Diyos. Sabi nga doon sa Judas 1:17, ngunit kayo, mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Pagdating sa 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At wag po nating kalimutan, sa lahat ng ating mga paggawa, ang sabi ni San Pablo, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman.